Okay guys, natapos na yung panibagong video natin about Bilis regarding the 10 reasons why I recommend Bilis this 2025. Ngayon, try naman natin yan sa Atome kasi nakita ko before na meron din pala akong ganung video last year. And let's see kung meron bago kay Atome na masasabi kong ito yung mga reason kung bakit nire-recommend ko si Atome this 2025. Kung gusto nyo malaman yan, samahan nyo ako. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you are in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Yeah, so yun nga, nabigyan ko ng brief intro about this video today and pag-uusapan natin ang 10 reason kung bakit nga ba si Atome ay one of my highly recommended online lending app or online lending service. So simulan na natin sa number 10, which is napakadali lang mag-apply kay Atome. You just need one valid ID, your cellphone, and you just need to download the app and register. Katulad siya ng mga online lending apps natin na isang ID lang ang kailangan for you to register, get your account, and get a credit limit. Okay, number 9, which is even if you're a freelancer or you do not have a registered work, pwedeng-pwede ka pa rin mag-apply kay Atome. Even if you are a housewife nga pwedeng-pwede kang magkaroon ng account and have a credit line with Atome. Siguro lang, ito lang masasabi ko, is kailangan syempre medyo maayos ang inyong credit history. Ibig sabihin, like prior years, nagkaroon kayo ng trabaho, tapos merong movement sa inyong credit history, and maayos naman, wala naman kayong mga utang na napabayaan, malaking tulong po yan sa pag-approve ng inyong account with Atome. However guys, just a disclaimer lang, hindi naman po foolproof 100% na kahit housewife ka, matatanggap ka. It still depends yan sa sa credit worthiness nyo. Kaya yung mga iba dyan, sinasabi na lagi naman mag-apply dyan, hindi naman na-approve. You may want to improve your credit score first before siguro kayo ma-approvean ng credit line with Atome. Ano pa pwede nyo gamitin? Kung ano meron kayo ngayon, kung meron kayong SPay later, then make sure na pag ginamit nyo, lagi nyo nababayaran on time, etc. etc. So that's the first step na you can try to rebuild your credit score. And then later on, then you can apply now with Atome. Number 8. So when you get approved with Atome, you will have a virtual debit card and a physical debit card. So itong dalawa pwede nyo gamitin kaagad. Like when you get the virtual card, pwede na kayo mag-purchase online. Kunyari, i-link nyo yung Atome virtual card nyo with Shopee, Lazada, TikTok. Pwede yan. So, magagamit mo na kagad ang inyong credit line once na na-approve kayo. With the physical debit card, i-deliver po yan sa inyo. However, merong mga places na hindi pa covered ng delivery ng debit card, kaya possible na hindi po ma-reach sa inyo ang debit card. So, ang open lang po sa inyo is the virtual card right now. Because of these cards, hindi naman ibig sabihin na kailangan Atome merchant lang ang paggagamitan nyo. Hindi katulad ni GCash, di ba, yung QR niya. Hindi katulad ni Maya, kailangan may Maya din para paggamitan, or ni Bilis para magamit yung buong credit line nyo, kailangan Bilis merchant, di ba? Hindi kailangan na Atome merchant ang paggagamitan mo. Ang kailangan lang is meron siyang card terminal. Kung meron siyang credit card terminal, pwede nyo gamitin yung physical card. Kung wala naman, sa mga online naman, as long as meron yung Mastercard, then pwede nyo gamitin ang inyong virtual card. Number 7, dahil sabi ko nga card terminal, paano kung wala? Hindi pa rin kailangan Atome merchant yung paggamitan nyo. As long as merong QRPH yung tindahan, pwede nyo gamitin ang inyong Atome credit line by just using the Pay QR ni Atome. So this is one of the feature released this year na hindi lang card na ang pwede mong paggamitan ng Atome, pwede mo na rin siyang i-scan using Pay QR. Meron ng Pay QR scan before si Atome, but more on kailangan maging Atome merchant ka muna bago mo magamit yung scan to pay ni Atome. But now, if I'm not mistaken, parang wala na siya ngayon sa market or hindi na siya available sa app. Ang available na lang is the Pay QR using the QRPH. Meaning, mas open sa mas maraming merchants ang pwede mong paggamitan ng inyong Atome credit. Okay, number 6. Ito siguro yung pinaka gusto ko talaga dito. And when you use your Atome credit line, like up to full ng inyong credit line, I can use it at 0% interest na up to 40 days. Ang ibig sabihin nito is wala akong babayarang additional fees. As long as pagdating ng due date ko, ay babayaran ko lahat ng ginamit ko
dito kay Atome. I-compare mo yan sa mga online lending apps natin ngayon. Sasabihin nila, Gano'ng katagal yan? Mga 15 days? Yung worst is 7 days na may malaking interest? o yung iba 1 month tapos 15% monthly add-on ang interest rate. With Atome, wala kang babayaran. But again, as long as you pay in full. Okay, number 5, in case na pagdating ng due date mo with Atome, nagipit ka, mababayaran mo pa rin naman yan by converting the total amount due into 3 to 6 months na installment. Meron nga lang interest and the interest may vary. Ang sa akin, I charge ay 6% monthly add-on interest rate or nasa around 72% per annum. So, yung interest may vary, depende kung gaano kaganda ang credit score nyo. So, kung maganda ang credit score nyo, baka may maganda kayong preferential interest rate. Pero at least, pagdating nyo dun sa deadline nyo, first deadline nyo, isipin nyo na, Ay, wala akong pampayad. Hindi ko kayang bayaran. at least hindi kayo late, hindi pa pangit ang record nyo, di ba? And actually, mas maganda pa nga yun para kay Atome kasi kikita si Atome daw sa transaction nyo. Kaya somehow mapapaganda ang credit history nyo with Atome. Number 4, since Atome is a legitimate company, you can use the Atome Credit Service to build your credit score. Hindi man ito yung totally na makakatulong sa inyo to get your first credit card because banks are looking at different credit scoring bureaus with the likes of NFIS or Negative File Information System, the TransUnion, and the CIC. Yung mga banks na nag-approve ng credit card, hindi sila solely nakatutok sa CIC. Where yung mga lending apps natin, doon lang nagre-report sa CIC. Yung mga banks nakatingin yan sa TransUnion at saka NFIS kung may previous negative record kayo. And doon sila magde-decide kung i-approve kayo ng credit card. Pero kung wala kayong negative record, wala kayong credit history with TransUnion, having a credit record with CIC is still good information na pwedeng hawakan ng mga banks. Hindi man 100% foolproof na sa CIC lang sila titingin, makakatulong pa rin yan to give an impression na meron kang magandang credit score kahit sa CIC. So kahit gaano kaliit ang paggamit mo ng Atome credit mo, kunyari bumili ka lang ng medyas sa department store at ginamit mo ang Atome, it could help. However, kung sobrang dami naman yung mga transaction mo na maliliit, medyo kailangan mo maghinay-hinay because it gives a negative impression sa mga creditors na Pati ba naman yung mga maliliit na amount, like less than 100 pesos, inuutang mo pa. so medyo try to balance yung paggamit nyo ng anyong Atome credit. Number 7, okay. Kahit papano from previous years, ang laki na ng improvement ni Atome when it comes to adoption ng service nila sa mga merchants. Ang ibig ko sabihin dito is from last few years ago na ang issue ay do not honor, kakaroon ng problema using the card. Right now, parang wala na or kung meron man medyo maliliit na lang at hindi na natin naririnig. Bakit? Anong nangyari? Well, for one, for sure inayos ni Atome ang kanyang system. Another is dahil sa mga POS terminal natin or credit card terminal natin right now, meron na siyang bagong technology that is compatible with the card itself ni Atome. Thus, pag ginamit mo yung Atome card mo right now, yung mga merchants na iba, hindi na nang hihingi ng card PIN because they're using the tap to pay feature na. Number 2 is, matutuwa kayo kay Atome kasi kahit hindi nyo siya ginagamit, nagkakaroon ng credit line increase. Based on my experience, ang sabi ko parang halos every month nagkakaroon ng increase ang aking Atome credit. Basically, increase yun na system initiated ni Atome. And then, if hindi naman ma-increase ng inyong Atome ng system, you can work on your credit limit by referring individuals na magkaroon din ng account with Atome. Their promotion right now is that if you have a successful referral, you have around 800 pesos increase in your Atome credit line. And for me, that's why umabot yung sa akin na around 80,000 pesos. This is a combination between system-initiated na increase ni Atome and at the same time, yung mga successful referral ko with Atome. So, kung gusto nyo mapataas at kunyari, mag-concentrate dito at si Atome lang naman meron kayo right now, then you can work on to increase your credit limit by doing the referrals. Ano ba naman yan? Ilalagay nyo lang yung link nyo over the social media tapos pag nagamit, hindi meron kayong successful referral na kaagad. Okay, lastly, number 1, dahil meron kayong Atome credit at maganda ang paggamit nyo ng Atome credit nyo, this would open up for another lending service from Atome, which is the Atome Cash. Etong Atome Cash ay separate to from your credit line. Hindi siya katulad ni Bilis na yung pag nagbigay ng credit line si Bilis sa'yo, doon lang yung amount na pwede mong pagkuhanan ng inyong cash loan. So, kunyari sa Bilis, binigyan kayo ng 10,000. So, halo na yon. Pwede mong scan to pay sa merchant or pwede mo ring i-cash loan. Thus, medyo limited. While si Atome naman, merong a separate credit line for the card and then another kapag na-approvean ka ng cash loan. Though I want to let you know na medyo mataas din po ang interest rate ng cash loan. Based on my experience po, nasa around 6% din po. So medyo mataas po siya. But if
if nangangailangan po kayo and meron kayo niyan, di ba? Meron po kayong matatap na additional lending service. Yeah, so basically, yan po yung 10 reason why I choose to recommend Atome. Because of these features na na-experience ko, well, as long as good payer po kayo, inaalagaan nyo po yan, wala po kayong poproblemahin with Atome. Okay, for our question of the day, kung meron man kayong Atome and Bilis, alin sa dalawa ang mas nagbe-benefit kayo? Si Atome ba o si Bilis? Yan, let me know po sa comment section sa baba at may chance po kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway and syempre sa ating cellphone giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Albert Mariano at Albert Mariano 4060. And sabi po niya, God bless Sir Pat, always watching po, sana mabati po ako. Ay, ayan, Sir Albert Mariano, hello po sa inyo, shoutout po sa inyo. And maraming salamat po sa patuloy na panonood at pagsuporta sa aking video at ang aking channel. Thank you so much. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!